Ganun talaga. Kailangan magtrabaho. So, chapter 6 sa Hebrew prepositions. Again po, yung examples given to na-introduce kayo sa independent prepositions. So, these prepositions standalone. Ano siya, separate word siya to memorize. Sa example na to, you could see the prepositions in red. Lifnei hamelek. At na-introduce na kayo sa definite article na hey, nag-apply both na kaya po nakalagay in both translations. Merong the, no? So, hamelek, the king, and then haetz, under the tree, no? Takat, takat. Yung isa nasa harapan, yung isa naman nasa ilalim. Um, um, nasa likely nandun siya sa ilalim ng shade, no? Wala naman siya siguro doon sa ilalim ng maugat, no? And so meron yung makep preposition sa ating understanding, ito yung English na dash, no? English na dash. Pero sa sa rule sa Hebrew, they join together. Yung preposition na L at saka yung min, dinadagdagan siya ng makep. Kaya po, shown to, nakita niya naman po yung example dito, indicated in red, yung dash dun sa taas po, no? Well, forgive me for using the term dash kasi yun yung familiar sa atin. So, makep, no? El hahekal, no? El hahekal, to the temple. And then, min haaretz. Min haaretz. So, nakita natin yung L is going towards, no? Pinupurso niya yung lugar na yon. Ngayon naman yung min from, yun naman ay iniiwanan niya, no? Nandun sa kanyang, being left behind, no? From the land. Excuse me. Okay, let's continue. So, again, ito naman yung inseparable prepositions. You could see the prepositions indicated in red, no? Naalala ko yan, sabi ng teacher namin yung belekoy, no? Belekoy. Ano ibig sabihin ng belekoy? Be, lamed, tapos kap, no? Belekoy. So, ano siya? Para madaling maintindihan, into like. You put it in your head, no? Belekoy, into like. Kagaya dito, be sa de, di ba? Be sa de. So, yun po yung rule, no? Into like, belekoy. So, kagaya niyan. So, tingnan natin itong prepositions na to, paano, no? Five of the most common makep prepositions, no? When you say makep yung dinudugtong, no? Doon sa, no, sa noun where yung binibigyan ng ng position in the sentence, no? Ayan, al is on, upon, or on account of, or according to. So sabi, sir, bakit maraming translations ng al? Kasi nakadepend siya doon sa context, no, kung ano yung pinaka-appropriate na gagamitin mo among these choices. Tapos yung L naman, no? L. So hindi dahil
yung L ay God, no? Lahat ng Hebrew na L ay ano, no? Ay ganun ang equivalent. Sa case na to, this is a preposition, no? To, toward, in, or into. Tapos, yung add, until, as, far as, or during. So yung add, this is a preposition of time, no? Others call it the temporal preposition, no? Temporal has something to do with time. And then yung et is with or beside. No? Malamang yung gamit nito may dalawang pangalan, no? Kasi yun yung ina-highlight, magkatabi yung dalawang personages na ito. And then yung last is yung mean, yung from or out of, no? Yung ano siya, yung source, preposition of source. So saan siya nanggaling? Moving forward, ito naman yung the three most inseparable prepositions. Sabi ko kanina yung belikoy, pero yung order dito is based dun sa number of appearances in the Hebrew Bible. Kagaya niyan, yung le. No, yung le toward or for ay 20,000 times, no? As compared to yung be na 15,000, no? So, it's best na habang gumagawa kayo ng translation, tinitingnan niyo yung tinitingnan niyo po itong guide na ito sa lesson 6, di ba po? So yung yung inseparable, nakadugtong siya. Yung isa makep, tapos yung isa naman ay yung independent preposition. Okay? So before most consonants, yan yung vocal shiwa, kagaya yan, besade, in a field, no? In a field. So examples ito ng mga inseparable prepositions, yung belikoy, di ba? Yung belikoy. And then before hatep vowels, so yung hatep vowel, kung ano yung hatep vowel, yun yung magiging regular vowel nung word. Kagaya dito, di ba yung belikoy, yung K, yung like, tapos anashim. Sa anashim, this is patak, di ba? Patak siya. Hatep patak, no? Hatep patak. So gagamitin natin vowel ay yung patak para sa ka, no? Ka. Whereas yung example naman dito be-emet, yung pangalawang example, be-emet, hatep sigol, di ba? Hatep sigol yung tatlong tuldok. So kaya ang magiging result nito, sigol din yung para sa ibaba ng yung consonant na bet, no? Kaya po ang translation dito, in truth, no? Wala siyang definite article, no? Notice walang definite article. So hindi tayo magdadagdag ng Z, no? And then before consonants with vocal shiwa, yung hirek, case na to, di ba? Dahil vocal shiwa, hirek ang gagamitin, hindi yung regular na shiwa, no? Yung common, yung shiwa, pero case na to, hirek ang gagamitin. Kaya ang basa dito ay pag vocal shiwa ang sa consonant, ki nebiim, okay? As or like like prophets, no? Ki nebiim, and then liberit, okay? So vocal yung shiwa nito, ha, you need to read, hindi kasi kung silent to librit, pero it's not correct. So wag na nating pag-usapan yung mali, no? Pag-usapan natin yung tama, doon tayo masanay doon sa paggamit ng tama. Liberit, okay? Vocal shiwa. What else? With nouns that have a definite article, ito, the vowel and dagesh forte of the article are retained, but the consonant of the preposition replaces the he of the definite article. Sa case na to, tingnan nyo, hasade, tapos in the field. So, yung hey,
Nag-drop off yung hey, pinalitan ng be. No? Yung preposition na in the field. Besade. Besade. Yun din sa Hamelek. Hamelek, the king. Tapos, tapos, ano yun? Yung vowel niya is patak, no? So, hindi po Sheva. Kaya alam natin na mayroong definite article na idudugtong. Kaya like the king, and then haets, notice po yung pointing niya, this is a kamets, na mauna doon sa guttural, no? Kaya po ang result nito ay baets, no? Merong mabait, merong hindi, no? Baets. No? Kaya siya in the fire. In the fire. So, wag po kayo mako-confuse, ibabalik ko lang po, no? Pag siguro pwede na tayo mag-proceed. Ito po, no, pag yung hey na definite article ay dinudugtungan ng inseparable preposition. Kaya po tayo nagkaroon ng bet na merong dagesh plus a para sa first two examples patak, and then dahil guttural gumamit tayo ng kamets para sa baets. And then the preposition mean, yung merong makef, di ba? Nakita niyo yung makef, yung dash doon sa taas. The preposition mean occurs both as a makef preposition and as inseparable preposition. So merong cases na kung saan nakadugtong siya doon sa word. Itong si mean, itong preposition na ito. Pero meron ding cases na kung saan siya po ay with a makef, no, yung mean plus yung merong dash. Examples po, inseparable preposition sa case ng assimilation. Dinugtong, no? Itong melek, naging mimelek na lang siya, okay? So notice po yung red, yun lang po ang merong change. And then provided with the dagesh doon sa mem, no? At ang reason niyan, tingnan niyo yung number 1, merong 'di ba yung mean, merong nun tapos merong makef. No? Ano ba sinasabi ko? Mem, nun, tapos may makef. At dito sa number 1, nag-drop off yung nun. Nawala yung nun. So dahil nag-drop off yung nun, to compensate yung reader, to give a guide na merong nag-drop off. Excuse me. Kaya nagkaroon ng dagesh yung mem. Kita doon sa number 1. Tsaka na number 2. Ngayon, dito naman po sa number 2, min bayit. No? Min bayit. So, hindi yun yung, sa min bayit, naging mi bayit siya. Okay? At ganun din, dahil nag-drop off yung nun, no? Merong dagesh pa rin sa bet, no? Merong dagesh, no? At kaya siya ang basa diyan ay mi bayit. Mi bayit. Ano lang naman to, no? Minimal lang ito. Huwag kayong ma-overwhelm. Konti lang naman yung pag dinudugtungan ng min. Konti lang naman yung mga examples na kung saan sila ay nagda-drop off yung nun at nawawala yung makef, no? Konti lang naman. Pero of course, dahil this rule exists, kailangan maging aware tayo, no? Pag na-encounter natin yung words with the inseparable preposition na min, no? Na hindi gumagamit ng makef. Number 3, yung mean-ish, no? Assimilated noun with compensatory lengthening. Dito sa case na to, yung hirek na mi naging me. Okay? Naging me. Yung guttural na alep cannot take a dagesh. Hindi pwedeng lagyan ng dagesh.
To compensate it, no? To compensate the dropping of the noon, no? Yung hirek ay gumamit tayo ng tsere, no? Naging tsere siya, naging me-ish, me-ish. At siguro sa side ng mga Israeli, no? Para marinig nila yung difference ng me dun sa mi. Me dun sa i. No, ish kasi is yung word. So narinig mo me ish, yung magkaiba siya ng vowel na na a-analyze mo which is the noun. At sa case na to, ang example yung ish. Kaya po nag-drop off yung noon, nag-change yung hirek to etsere. Number 4, me yung min ha haeretz, no? Min haeretz. Ano, wag mo. Okay, yung min haaretz. Min haaretz. So, ganun din siya. Counted siya among doon sa words na does not follow yung min with the makep. So, this is me haaretz. So, similar siya in rule doon sa number 3. Given that the aleph at saka yung hey are both gutturals naman. And then yung number 5, another, ito naman, this is another guttural yung ket, no? At ang reading dito ay imbis na min kuts, no? Naging mikuts na lang siya, min kuts, naging mikuts, similar do sa rules sa number 1, yung noon nag-drop off. At yung ket, hindi niya kayang mag-take ng dagesh, kaya walang dagesh dito sa niya sa case na to. Mikuts. And then special uses of the preposition min. So sabihin natin, a different way of using min. So hindi lang siya preposition na from or out of, no? Ito naman ay mean na comparative mean. Okay? Comparative mean. Kagaya niyan, literally, dito sa case na to, tova, hakokma, meet sahab. Okay, zahab is gold. Tova, yung tov is good, no? Tov is good. Pero dito, naging comparative siya, kaya parang yung sa understanding natin, better. No? Comparatively. Wisdom, yung second sentence na comparatively, wisdom is better than gold, okay? Wisdom is better than gold. So be careful kung the context demands that it is not yung simple use of the preposition, no? You need to make sense of the statement. Kung makita nyo na pala ito, this is ang ginagamit pala dito is, or the yung syntax niya is for comparative reasons. Kaya siya, wisdom is better than gold. Tova yung good, yung concept ng good, no? Hakokma, wisdom, mizahab, no? So kung literally yung based natin sa word order, better the wisdom than gold. Bakit naman kasi yung than the gold, no? Tsaka it appears naman walang hey na definite article doon sa last word. Tapos another example ng comparative, kasi yun yung word na difficult, mahirap. Hindi yung mahirap na poor, kung hindi difficult. Kasi
haabuda mi anashim. No? Haabuda. The work, yun yung abuda, no? Yung meron definite article. So yung word order niya, difficult, o difficult, lagyan natin ng bracket, more difficult, no? Okay, ayan, kagaya nito is, no? Too difficult yung case nito. The work, the abuda, ni anashim. Na-encounter niya na naman yung anashim, which is the plural form of ish. Plural form ng ish. Kaya men ang gamit sa plural form. Makikita yung superlative use. So, na-encounter nyo na yung mean na ginagamit for comparative use. Ito naman yung superlative use naman. So, again, sir, paano natin malalaman kung comparative o superlative ang ginagamit? Context. You analyze the context, makikita natin how is the comparison being used, no, within the sentence. Sa case na to, Arom, clever. Arom, Mikol, Arom, Mikol, Hayat, Arom, Mikol, Hayat, Hatsade. Okay? Hatsade. Arom yung clever, or yung nga, sa case na to, comparative. Nakita nyo yung Mikol. No? So, itong case na to, this is, meron siyang ano, no, may, tawag mo dito, may dagas yung ano, no, yung, no? So, yung call is all, okay? It is the adverb all, no? Arom, Mikol, Hayat. Yung tinutukoy dito, living thing of the field, Hasade. No? So, superlatively, yung sentence below, the most clever, yung Arom na superlative, living thing, Hayat. The most clever living thing. Kung idadagdag natin yung call literally, of all, the most clever of all, hayat, living things, pero kasi singular form ginamit niya. Living thing, no, of Hasade, no? Yung ano, no, yung the field. So ang isang tinutukoy dito, merong, of course, yung realm ng air, ng water, at saka ng land. So dito sa case na to, yung among the ang tawag mo dito, living things in the ano, no, in the field, no, in the land siguro. Siguro in comparison sa ano, no, sa, pero likely the forest or the mountain naman is to be included dito sa example na ito. And then partitive. Partitive, ibig sabihin yung parang pizza pie. Kumuha ka lang ng isang slice, a part of the whole. Okay? So kagaya nito, yung mean na partitive ay naging anashim. No? So from the men, literal yon. Pero partitively, hindi nga naman sila lahat. No? Kung hindi some of the men for a partitive use. Or not all of them, just a portion of the men. Pero huwag natin gamitin yung portion kasi it doesn't sound like a preposition any longer, no? Tapos in Hebrew prose, definite direct objects, yung ano, direct objects. Direct object na to, yung nakikita nyo et. No, pag ita-translate nyo po ito, this is left untranslated, no? So walang translation ng et, okay? Ang role ng et dito ipakita, 'di ba, sa sentence construction, merong subject, verb at saka direct object. Review tayo. Yung subject, yung doer of the action. Yung verb, yung action. Direct object, yung recipient ng action. Usually, ganun yung arrangement in a sentence. So, basahin natin ito. Nauna dito yung bara, which is created. Yung verb. Bara Elohim et
hasyamayim. Okay? So the verb is bara, created, tapos ito ay um, uh, practically past tense na siya kasi when you read Hebrew, uh, marami sa mga marami sa mga sinasabi sa marami sa mga sinasabi sa Old Testament ay mga naganap na. Bara Elohim, so Elohim yung doer ng action. Doon nakita natin yung arrangement ito. Nauna yung verb, and then the doer of the action, the subject. Tapos, ano yung ano, hindi naman pwedeng the heavens created God. Okay? Hindi mo pwede yun, hindi yun logical. So, naglalagay ng et sa karugtong dun sa hasyamayim. To signify, ito yung result nung verb which is bara. Okay? Bara Elohim et hasyamayim. So, and then another sentence, second lang. Natan, Hanavi, et Haseper, Lamelek. Lamelek, okay? Naalala niyo yung Belekoy? Into like, Belekoy. So, yun sa huli, Lamelek, into, Bele, le. So, ito ay, two. Okay? Nakalagay na naman yung example. Just, para lang, yung for, ma-recognize ninyo yung preposition dito sa sentence na ito. Well, of course, yung et na merong makep, hindi nyo na ito kailangan i-translate, okay? It just nagpo-point lang sa reader na ito yung direct object. Sa case na to, of course, hindi natin pwedeng sabihin the book gave the prophet, no? Hindi pa pwedeng ganoon. So yung Natan is the verb. Natan is the verb. And then Hanabi. So siya yung doer of the action. Although merong Nathan the prophet, no? So pero sa case na to, hindi ito yung proper noun, no? Name of a prophet sa 2 Samuel, no? So Natan, Nanavi, et Seper. So Seper is the book. At nandun yung question, yung yung concept ng giving and receiving. No? Sino yung nagbigay? Hanabi. Sino yung tumanggap? Lamelek. Ano yung ibinigay? Yun yung merong et na direct object. Dito sa case na to, et Seper. And then, Ahab, David, et Yehonatan. Okay? Ahab is the verb. David is sabihin natin, yung nag-express ng love dito sa context na to. And then et, yung receiver. Et is the direct object. Notice class, dito sa apat na example na to, walang translation ng et. Okay? So you do not translate et. It only points to the direct object within the sentence. No? O last example. Natan Hamelek et kaya lang po. Natan Hamelek et Torotov. Natan Hamelek Torotov Laam. Okay? Naalala niyo yung people. Tapos, meron siyang yung Belekoy na example, yung into like. No? Bele, to. Kaya siya to the people. Laam. Okay? So, sa 10th sentence, Nata Namelek et Torotov Laam. The king, the Melek gave Natan et yung alin? The laws, plural, di ba yung singular form is Torah. Torah.
At ang tora ay feminine in form. No, hindi ibig sabihin ang tora ay babae. Feminine yung form niya. Kaya plural niya ay torotab, no? Torotab. And then laam, yung receiver ng torotab. Okay? Okay. So, at this point ng ating pag-aaral, nakita po natin na introduce na kayo sa sentence, no? Although hindi hindi pa natin talaga pinag-uusapan ng verbs, pero verbs are parts of the sentence kaya kailangan na na-introduce na, no? Sa case na to dito sa lesson 6, yung yung sa parts of speech na um, preposition, the sentence construction, na-introduce kayo sa sentence construction, verb, subject, at saka yung et, no, direct object marker, et plus yung direct object or the receiver of the action. Sige, dahil 8:21, break time muna tayo. 8:20, balik tayo 8:40. Sige. Thank you po mga kuya.